Hi! Welcome sa aking channel. Sa bidyong ito ay gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ng sumuporta, naniwala at nagtiwala sa kakayahan ko. Hindi man ako ganong kakilala pa sa industriyang ito. Nagpapasalamat pa rin ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na ma-showcase yung kung anong meron ako. Sa bidyong ito ay ikwento ko sa inyo yung mga pinagdaanan ko bago ako nagsimula sa pagko-content or sa paggagawa ng video. Yung una kong sabak dito, hindi ko siya pinagpatuloy kasi marami pa akong personal na ginagawa noon. Like, nag-aaral pa ako. Hindi ko kayang pagsabayin yung pag-aaral ko at pagko-content. Kumbaga, hindi ako sanay ng multitasking. Alam niyo ba guys na yung mga una kong content, medyo nahihiya pa ako noon. Kaya kung mapapansin nyo sa mga previous na ginawa kong video, medyo mahina yung boses ko, maingay, kalag yung paligid. Kasi hindi pa ako ganun kabihasa sa mga galawan. Pero nung nagtagal at medyo nasasanay na ako humarap sa camera, yun, natutunan ko na kung paanong gawin o paano gumawa ng informative content. Yung unang subo ko dito guys, ang content ko noon is about puro mga celebrities. And then naisip ko na marami nang gumagawa noon. Marami nang nagpo-post, marami nang nagko-content noon. And then pangalawa ulit, gumawa ulit ako ng content which is yung ano naman, yung dub. And nabasa ko sa sa guidelines na hindi pala pwede yon, na bawal pala yun i-post. So isip na naman ulit ako, nagpahinga ulit ako. Hanggang nitong 2022, March 12, ayun na, doon na nagsimula si Kuya Josh TV. Sa umpisa, isa-isang video lang muna ang ginagawa ko kada araw. Tapos, nasaliksik ako ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Para, ayun, doon lang tayo sa sa tama. Doon lang tayo sa alam nating magiging legal tayo guys. So ayun na nga guys, doon na nagsimula hanggang sa tinuloy-tuloy ko na siya hanggang ngayon. Tapos guys, nung tumatagal, medyo nahihiya ako guys. Kasi hindi ako sanay humarap sa camera guys. Ano ako mahihain akong tao. Alam mo yan ng mga kilala sa akin sa personal, na mahihain ako. Natahimik ako. Sadyang naglakas lang talaga ako ng loob kasi alam kong baka wala naman akong lugar sa outside world. So nagbakasakali ako dito guys. At yun na nga, sabi ko sa inyo pa, isa-isang content na ako nun kasi that time kasi nung nag-start ako dito ulit nung 2022, pag-graduate na ako nun, di wala na masyadong ginagawa nun. Ano na lang, comply na lang ng mga other some requirements dun sa school dati. So ayun, OJT na lang, tsaka yun yung another paperworks. And then yun, nag-umpisa na ako mag-create ulit as vlog. Tapos yun, post lang ako ng post. Hanggang sa dumating yung isang araw na nandito na ako. Hindi ko rin naman ito makakamit kung hindi dahil sa mga tumulong sa akin at naniwala sa akin. Oo, sa umpisa mahirap. Nakabahan ka talaga. Kasi hindi mo pa alam yung mga galawan Hindi mo pa kabisado. Kumbaga sa daan, kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi ka pamilyar, kakabahan ka kasi hindi mo alam yung pasikot-sikot. Ganon din dito sa platform na ito. Actually sa lahat naman ng bagay hindi naman natin maiiwasang kabahan. Pero kahit ganon pa man, hindi naman nahulugan na hanggang diyan ka na lang kung nasaan ka ngayon. Darating din yung time na mag-grow ka as a person, na ma-achieve mo yung kung ano yung dream mo. Basta samahan mo lang ng tiyaga, sipag, determinasyon. Yun lang yung pinakasekreto na dapat mong taglayin. Ako, nagtiyaga ako kahit pa isa-isang upload lang kada araw.
tiyaga ako eh. Hindi ko alam na ngayon pala darating yung araw na to. Kaya grabe ang saya ko. Sobrang worth it lahat ng pagod at paghihirap ko. Sana magtuloy-tuloy at sana patuloy niyo po akong samahan. Tsaka alam nyo guys, before ako approve, nag-post ako ng isang clip galing sa palabas. Dati ng ABS-CBN way back 2003, bata pa ako noon. Wala nyo na lang kung anong edad. Ang title ng ano na to ay palabas na to ay Hiraya Manwari. Sinasalamin niya yung mga simpleng tao na nangangarap na natupad yung pangarap nila dahil humiling lang ito sa kanya. Nag-try akong mag-post din sa aking TikTok. And then nung gabi, pag-apply ko, matik approve agad. Hindi yan sa kung totoo yung nasa palabas. Ang importante dito, kung willing ka mag-suffer sa paghihirap, gayong may kapalit naman itong pagginhawaan. Oo, totoo. Naghirap akong bumuo at mag-conceptualize ng content. So, mahirap talaga. Lalo na kung limitado lang yung kapasidad mo. Basta ako, lang akong sumusubok ng kung ano man ang pwede kong gawin. Naghahanap kasi ako ng purpose. Tinatanong ko kasing sarili ko, ano nga ba ang purpose ko sa mundong ito? Ba't ba ako nabuhay? Nabuhay ba ako para paranas lang ng paghihirap? So yun yung tinatanong ko sa sarili ko. Hanggang sa nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin yung pagkakataong ito, ma-approve ako. Salamat. Sabi ko, gabayan mo ako sa journey kong ito. Marami akong pinagdaanan guys. Hindi lang halata. Kasi hindi ko pinapahalata. Kung mapapansin nyo yung mga content ko, related siya sa mga ugot lines, tapos yung mga advices din, ina-adapt ko lang. Kumbaga ina-apply ko lang rin sa sarili ko. Paano kung ako yung nasa sitwasyon niya? Paano kung ganyan din yung nararanasan ko? Ano kaya ang actions ang gagawin ko para ma-survive lang ito? Totoo nga ang sasabi nila na kapag nagtiyaga ka at naniwala ka sa sarili mo, hindi imposibleng magtagumpay ka. Hindi po ako nagmamalaki. Sarap lang sa feeling na balikan yung mga part na sobrang challenging yung pinagdaanan mo dito. Mahihain pa ako nun eh. Mahina yung boses ko, hindi rin minsan maintindihan. Maingay yung paligid. Maraming pwedeng maranasan dito. Pero as long as na habang tumatagal na ginagawa mo itong bagay na to, nawawala rin yung yung pagkamahiyain mo. Kumbaga nabibuild up mo yung self-confidence mo. Kaya ko pala to. Na ganito pala to. Dati akala ko kasi talaga ang pagiging content creator is easy lang. Pero nung ako na yung nagtatry, ako na yung gumagawa mismo, ako na yung nagko-conceptualize lahat. Ikaw kasi dito lahat eh. Ikaw yung director, ikaw yung producer, ikaw yung actor, ikaw yung editor. Ikaw lahat. Kaya much better na pag-aralan mo talaga yung mga pasikot-sikot. Marami akong sinubukan guys na application na gamit pang edit. And yung pinaka-best na editor na hanap ko is yung CapCut. Kasi nandito na lahat eh. Madali siyang mahirap gamitin. Kumbaga, ihahain na sa'yo yung lahat ng features. Ikaw na lang bahala kung anong gusto mong design, kung paano mo siya gagawin. Salamat po talaga sa mga taong nagtiwala sa kakayahan ko. Kahit na ganito lang ako.
Kahit na hindi pa ako ganun ka ano ngayon. Pero sana dumating yung araw na mapansin din tayo. Ito lang talaga yung nakikita kong way para magkaroon ako ng espasyo sa mundong to. Na bago man lang ako mawala, meron akong isang bagay na nagawa na gusto ko, na naging masaya ako. At yun yung tulad nito. So, maraming salamat, Boss Ron. Team Puso, maraming salamat kay Ma'am Gina, kay Ma'am Fabs, kay Sir Arnold Factao, kay Ma'am Helen Doctor, kay Ma'am Angie Pareha, kay Ate Maricel Flores, at syempre dun sa nag-iisang kay Ma'am Carmina Jokton, maraming salamat po sa inyo. Naging bahagi po kayo ng journey ko at tatanamin ko pong utang na loob at malaking pasasalamat yung pagkakataon na to na sinuportahan niyo po ako sa journey ito. Pasensya na po kayo guys kung hindi ako nakagawa ng nung pa-screenshot pa kasi mahirap gawin yun lalo na naghahang na yung aking cellphone. So, tiis-tiis na lang muna tayo sa kung anong kaya natin guys. Basta ang masasabi ko lang guys, dun sa mga nangangarap din na pumasok sa ganitong estado, huwag kayong mapagod or huwag kayong kabahan na sumubok. Wala namang natatalo kapag sumusubok ka eh. Panalo ka pa nga. Kasi at least kahit alam mong matalo ka or dihado ka, sinubukan mo, ginawa mo yung best mo. Hindi naman sa lahat ng oras talo o bigo tayo. Mayroon pa rin pahahinan ng libro natin na kusang magbubukas. At malay natin, ito na pala yung magandang chapter na pinakahihintay natin. So, ayun, maraming salamat. Hindi pala madali